Magandang gabi po sa inyong lahat. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, September 11, 9/11, 2025. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. At syempre, sa ating usapang batas with Attorney Rene Bueno. Partner, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, partner Jenny, at sa ating mga kayubi at sa lahat ng nanonood sa Facebook, Twitter, X, At saka sa YouTube. TikTok. YouTube at Yan. TikTok. Okay. Live na live tayo dyan, Attorney Bueno. Yan. Samahan niyo po kami. Dahil nandiyan na po si Addictus Rex, Mylene, Maria Nanale, lahat po magandang gabi sa inyo dyan. Kina Colt 45, Simple Man, ayan. And Ken TV Plus, magandang gabi. Partner, Attorney Bueno, 9/11. Okay, 9. Diba? Makasaysayan ng 9/11. Nga pala, no? Oo. Yung sa New York. New York. Yes, Oo. yes, sa New York. At sa ang si Apong Marcos, di ba? Birthday sa Oo. advance happy birthday kay former President Ferdinand Marcos Oo. Sr. At sa din, nandun sila sa sa Ilocos pala. Oo, ang pamilya. Makasaysayan ng Marcos. buwan ng Setyembre. Oo. Maraming ganap sa buwan na to. At ngayon ding araw na to, marami ding pangyayari. Oo nga. Oo, Parang araw-araw. Sapagkat ngayon ay pinirmahan na ng ating Pangulo ang isang executive order na nagbubuo ng isang independent commission. Yes. Ang tawag nila dyan, Attorney Bueno, partner, is Independent Commission for Infrastructure. Yes, oo. Oo. At ICI. sana ay maging matagumpay ang commission na to. Pero kanina nakita ko dadalawa pa lang yung Sino nga yung mga yun nasa... dalawang former Supreme Court justices. Yung isang pagkakaalam po si Justice Antonio Carpio, former Supreme Court Justice, at si former Supreme Court Justice na si Bernabe. Yeah. And then another one coming from this SGV company. Isang accountant yata. Oo. So, pwede. Dito pala, just to give our mga kayubi, mga kasama ng mandato sa commission na to, pasok dito yung rerepasuhin yung mga maanomalyang proyekto. Oo, nakafocus sila sa mga flood control programs and other infrastructure projects sa DPWH. Tapos yung binanggit mo sa amin kagabi na binigyan mo kami ng karunungan at kaalaman, Attorney Bueno, partner, yung pag-freeze ng assets. Oo, Pasok yung din. sa Anti-Money Laundering Council. Yes, Yan. oo. Sa korupsyon yan. At makikipagtulungan sa mga eksperto na mapagtibay yung tinatawag na transparency and accountability. Yes, oo. Yun. Ayun. So, So, abangan. medyo mag-ingat-ingat na yung may kinalaman dito sa nakawan sa flood control programs. Yes. At papasok na si Justice Carpio at Bernabe Batongisa. Yun. ICI. The Independent Commission for Infrastructure. Oo. Ang kahilingan lang naman natin, partner, Attorney Bueno, may may humimas ng Rehas. Oo, di ba? Para masampulan yung mga na ito, mga tiwaling opisyal ng Kaso gobyerno. sabi nga natin kahapon, parang hindi natututo eh. Ay, ganun ba? Oo, di ba? Nangyari to, tapos eto na naman. Eto na naman, no? At walang kadala-dala. Yun nga, partner nako. Pero alam niyo, may maganda tayong pag-uusapan, Attorney Bueno, at bibigyan mo kami ng kaalaman tungkol dito dahil nasa Pasay, City Jail. City Jail. Itong si Bryce Hernandez. Yes, oo. Ngayon to si Bryce Hernandez, di ba, ang ating topic ng isang araw, yung tungkol kay Bryce Hernandez na inimbitahan nga sa Senado upang magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa mga programa sa DPWH. Yes. Subalit, during his investigation sa Senado, ay siya po ay cited for contempt at pinadala do sa detention facility ng Senado. Pero nung siya ay pumunta na sa House of Representatives, ay siya ay humiling na wag nang pabalikin sa Senado at medyo nanganganib daw ang kanyang security. At napagkasundoan nga, nadali na lang siya sa PNP Custodial, Center. Yeah, okay?
And Pero then from ang nangyari ay at the end of the day, pinadala sa city jail yung tao. Pasay, no? Ayan, ito Oo. magandang pag-usapan to mga kayubi. Medyo makinig kayong mabuti dahil baka Oo. maka-encounter kayo ng ganito, at least maintindihan ninyo. Kasi kaninang umaga, ang kanyang abogado ay nagsampa ng petition for the issuance of the writ of amparo. Naririnig natin yan. Oo, Writ of writ of amparo. amparo. Ayan, Oo. ang kanyang abogado ay nagsampa ng petition. At kalakip nito yung request din sa hukuman na magbigay din ng temporary protection order for the former engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez. Okay. Alam niyo po itong writ of amparo ay isa pong extraordinary legal remedy na kung saan kapag ang fundamental rights of a person nanganganib, katulad ng kanyang right to life, liberty, and security. Okay. Pag yan ay medyo delikado at nababiolate or under threat by any public official or employee or even an individual, private individual, yan ay isang extra legal remedy, extraordinary remedy, Oo. na dapat makuha ng isang tao para maproteksyonan ang kanyang seguridad sa buhay. So, ibig mong sabihin, Attorney Bueno, partner, sa pagkakataong to ay nanganganib o delikado ang buhay ni Bryce Hernandez sa Pasay City Jail? Oo, kasi ganito yan, no? Yung kanyang pagkakadetain doon sa Senado Oo nga. ay in relation to his investigation in aid of legislation, Yes, di ba? in aid of legislation. Okay, so while the Senate has the power of contempt, pero itong power of contempt na to ay hindi pa pwedeng isama yung kapag gusto mo siyang ipadala sa isang city jail. No, sapagkat lumalabas dito ay nagkaroon ng violation of the rights of Bryce Hernandez because ang Senado ang investigation niya ay limited to in aid of legislation. Hanggang dun lang. Hanggang doon lang Oo. yan. Okay. So, hindi siya pwedeng magbigay ng kautusan na dalhin sa kulungan sa city jail. In particular, si Bryce Hernandez. Because you can only commit a person to jail if there was a criminal complaint against this person. Wala namang Wala namang criminal Attorney, complaint oo. against the person. Hindi mo naman prinosecute. Hindi mo naman sinampahan ng kaso sa husgado. Wala namang desisyon ng hukuman Oo. na siya ay nagkasala or acquitted dyan. At tapos pinadala mo sa kulungan. Sino ang Senado para magpadala ng isang tao sa city jail nang wala man lamang kahit isang reklamo kriminal dito sa tao na to? Okay. That is a clear violation of his fundamental rights, no? Oo. Against life, liberty, and security. Oo. At ipadala mo ang isang tao na hindi naman naakusahan ng isang kriminal Oo, Attorney. na kaso ay yung buhay niya ay nanganganib doon sa loob ng city jail. Oo. Doon, Attorney Bueno, partner, ang kasama niya mga Preso. Biruin mo, padala mo ang isang tao na wala namang pagkakasalang kriminal. Oo. Ni walang nakapending na criminal At ang complaint. kasama ay mga... Tapos ang kasama mo doon mga Oxo, Sige-Sige, Sputnik, Gang. Paano yung ano niya? Yung kanyang buhay, seguridad, hindi That ba? would be at risk now. Kaya nga biglang nagsampa ng petition for writ of amparo Ito yung abogado ang kanyang niya. abogado sapagkat sila ay nangangamba na ang buhay ng ng kanilang kliyente ay nanganganib sa loob ng isang kulungan. Alam mo kasi may tinatawag tayong separation of powers. Madalas natin pag-usapan to dito sa ating programa. Yes, Attorney. Ang kapangyarihan ng Senado, hindi kasama yung magpadala ka ng tao na sinight mo for contempt diyan sa kulungan. Because the power to send a person to jail is a power that belongs to the judiciary. After na ma-prosecute yan, after na magkaroon ng trial, Correct. and then after the decision has already been rendered by court, padala mo sa kulungan pag hindi nagpiyansa. Okay? Tapos at the same time, yung Bureau of Jail and Management,
that is under the supervision and control of the executive branch of the government. Okay. O anong binayolate ng legislative department? They encroach on the powers and authority of the judicial and executive branch of the government. Oh, very clear. 'Di ba? Judicial branch, Yeah. ikaw ang maglitis, nagkaroon ka ng desisyon, padala mo sa kulungan. Okay. Ngayong nag-file na Attorney Bueno partner yung kanyang abogado, gaano kabilis ito ang proseso? Yan ay isang mabilis na legal na paraan upang mapalabas kagad ang isang tao na questionable ang pagkakadetine dyan sa loob ng city jail. Ito ay isang special special remedy yan no. Oo. Na hindi siya isang civil case, hindi siya isang criminal case, but a special case wherein kapag under threat ang iyong life, liberty and security ay kinakailangang bilisan ng aksyon dyan at dahil ang pangunahing pakay dito ay mabigyan ng proteksyon ang buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Kung halimbawa partner attorney na ilabas, saan na ito idediretso? Sa balik sa ano? Balik doon sa Senado. kung where he really belongs, doon sa Senado. Dahil hanggang hindi pa natatapos yung inquiry, yung legislative or investigation ng Senado, ay doon muna siya. Pero pag natapos na yung legislative inquiry na yun, palabasin mo. Oh. Hanggang doon lang ang power ng Senado. It does not include the power to send this person to jail. May presumption of innocence nga. Ba't mo pinadala dyan sa kulungan? Wala ka namang sinasampang reklamo. Ba't mo pinadala yung tao dyan? At yung mga kasama, no? We are not saying na we are in favor of what this Bryce Hernandez did sa DPWH. But we are talking here of the fundamental rights of a person doon sa kanyang life, liberty, and security. Paano kung mangyari to sa isang ordinaryong tao na walang pera at biglang dinampot at dinala sa isang kulungan sa city jail nang wala namang nakapending na criminal case laban sa kanya. So, ito yung remedyo, writ of amparo. Ayun. On the part of the legal team of Bryce Hernandez, attorney, may pwede ba silang gawing aksyon na ayon sa batas sa mga nagdesisyon para dito? Sa ngayon siguro pinag-iisipan nila yan kung anong legal action ang kanilang gagawin laban doon sa mga public officials na hindi sumunod sa tamang legal na proseso at actually violated the fundamental rights of this Bryce Hernandez. Pinag-usapan nga natin na pinag-iisipan nga kung si Bryce ba o ang Diskaya, di ba, magiging state di ba witness. pinag-usapan nga natin nung mga nakarang araw dito that as compared with Sara Diskaya, this person na parang umaakto na isang bagman ay more qualified to become a state witness as compared with the Diskaya couple. Parang may lumalabas dito na mukhang pinupuntirya tong isa na to kasi may parang merong tong tao na to na mga impormasyon that would indicate some of the high profile personalities. So, yun lang, siya yung gustong idiin doon. Tanong ni Simple Man, Attorney Bueno, dati sa HOR contempt, may certain days. But kay Bryce, ilan days? Kasi ang contempt, pwede ka lang dyan sa facility ng Kongreso habang dinidinig yung issue. Pero after na matapos na yon, labas ka na. Maria Nanali, Attorney Bueno, nung pinakontempt po si Bryce, wala namang sinabi if hanggang kailan siya makokontempt Hindi, habang gusto pa ng Senado na nandoon siya, habang hindi pa tapos yung investigation or inquiry, nandoon siya. Habang hindi niya sinusunod yung kautusan ng Senado, like for instance, may gustong impormasyon na gustong makuha sa kanya, pero hindi niya binibigay, diyan ka lang sa detention room ng Senado. Pero pag natapos yung session na yon, yung investigation na yon, sabi ng Korte Suprema, palabasin mo na yan.
Ayun, hanggang doon lang yun. Hindi pwedeng walang limitasyon yan. May limitasyon yan. During the investigation or inquiry. Sabi ni Maylene, yes po, tugma yung sinabi ni Bryce na may nadalaw sa Senate, may CCTV kuha sila Lacson, sabi niya. Mukhang Oo. nagmamatch kasi yung mga Sinasabi, CCTV no? Oo, at oo. yung sinasabi ni Bryce Hernandez mukhang nagmamatch dun sa other circumstances na nadidiscover ngayon ni Senator Ping Lacson. Oo, dahil nga siya nagsalita rin tungkol dito. At sabi niya, when dun sa mga sisakuhan naman ng CCTV ay inaano pa rin niya. Iniimbestigahan at inaaral naman, Attorney Bueno, no? Matibay ba yun na basihan na? If there are more than two circumstances, medyo Iba na matibay-tibay na yun. Oo. Okay. So for this, kay Bryce, nag-file na ng writ of amparo. Antayin natin, Attorney, na Oo. magdesisyonan agad. Mabilis yan. Mabilis magdesisyon ng korte pag ganyang writ of amparo. Kaya maging aral din ito, Attorney, Oo. no? Kasi nagtataka naman ako sa Senado at saka sa House of Representatives ba't sila nagbigay ng order na ipadala sa kulungan yan when there is no pending criminal complaint against this Ano ba person? naging basihan nila, Attorney? Walang legal basis actually. Walang legal basis. Bakit mo pinadala sa city jail? Wala namang reklamo. Hindi ka naman husgado. You are not a court to issue an order to send that person to jail. Only the court can do that. Okay. Was there instances na ganito bang nangyari before? Wala akong alam na nangyaring ganyan before wala akong knowledge about that previous case na kapareho niya. So kung mangyayari to sa iba, sabi mo nga yung mga kababayan nating walang sapat na pera, no? Paano na lang yun? Buti to maraming pera to Madaming nakupit to sa public works. Oo. Although marami siyang kinupit, pero pinapaalala natin sa ating mga kababayan na hindi basta-basta dapat ikukulong ang isang tao nang wala namang nakapending na reklamo. Kasi another thing is that there is a violation of due process here. Di ba? Bago may kulong ang tao, dapat may trial. Di ba? May investigation, may trial, i-prosecute mo yung tao, tapos ipagtatanggol niya yung sarili niya. Dito, diretso ng kulungan Tapos ang kasama, no? Tapos mga Sputnik. Oo, yung seguridad nung tao, no? Sabi ni Maylene, si Jinggoy daw ang may motion sa Pasay City Jail. Yun ang problema kay Jinggoy. Yun. Supposed to be, dapat alam niya yan na bawal yung ginawa niya. At attorney, kaso nga attorney, yung staff ni Jinggoy ang kilalang nagdala ng obligasyon. So stop ulit ang madidiin dyan. Yung Beng Ramos yata. Oo, si Beng Ramos. At sabi ni Yun ang allegation laban sa kanya. Sabi ni Senator Ping Lacson, if there will be possibility, Attorney Bueno partner, ipatatawag. Yes, under investigation Actually, may information na si Senator Ping, kaya lamang they want a confirmation no, na tungkol dito sa pagpunta sa opisina ng isang mambabatas. Okay. Sabi ni Car Ops, Attorney Bueno Rancho Manjeni, sila Dargani po ng Parmalee nakulong po yata. Sabi niya, sa Pasay. Nakulong, pero question yan sa Korte Suprema. Yun. So yun po, ayan. Gumaganti daw sa Amnesty Reconciliation si Jinggoy, no? Ayun na nga, meron pa nga isang kasong meron pang isang legal na problema na kinakaharap itong ating senador na si Jinggoy Estrada sapagkat kaninang umaga parang narinig ko na ipinost niya sa kanyang Facebook yung retrato ng isang kongresista na si Ridon na kung saan naipakita ang address ng kanyang lola. Ito po ay may higpit na ipinagbabawal ng ating batas under the Data Privacy Law. The data, noong 2012. yes. Hindi ka pwede mag-post without the consent of the person ng mga personal information. Lalo na kung ito ay sensitive personal information. Kapag yan ay ginawa mo, ikaw ay pwedeng buweltahan at kasuhan ng taong pag may may-ari ng personal information na yan. Pwede kang ikasuhan dyan for violation of the Data Privacy Act. Yun pala yun. Yung ipopost sa social media. Sa social media, sa other platforms. So, ginawa ni Jinggoy, pinost niya. Kasi parang ang allegation ni Senator Jinggoy is that itong si Congressman Ridon ay batchmate sa Lourdes School
Oo, nitong oo. si Engineer Bryce Hernandez. Hernandez. So dinebunk naman yan ni na although pwedeng maging schoolmate kami pero hindi ko kaklase yan. Hindi ko kilala yan, sabi ni Ridon. Oo. So bakit mo pinost yung picture ko tapos yung address ng lola ko nando doon? Delikado 'yon. Bakit mo pinost 'yon? Hindi mo ba alam na mayroong violation ng data privacy ron? Oo, yun. Ito lang ni Marina Nali, Attorney Bueno, ano po kayang gustong ipalabas ni Jinggoy about dun sa picture at sa yearbook na pinost niya? Ano ba bang problema if batchmate po sila? Yun na nga ang isang doon, ang isang Oo. question kung bakit ipinakita pa ni Senator Jingo yun. That is irrelevant doon sa ginagawang pagdinig sa House of Representatives. Representatives, oo. Hindi naman mahalagang impormasyon yun. Anong kinalaman na kung batchmate sila or mag-schoolmate? Oo. Diba? Wala namang connection yun doon sa illegal transaction. Yun lang, no? Ang daming no? Attorney Bueno, partner na naglalabasan, di ba? Ayan po, kaya yan ang nangyayari ngayon. Ayun, sabi ni, iba naman yung comment ni Shira Konsaki. So yun, ang ating writ-off, amparo. Amparo. Oo. Ito yung sa may bahagi ng Pasay. Ayan, partner, no? Attorney Bueno, ito yung mga pulis. Oo. Ayan na. So dapat, Pero ako naniniwala ko baka bukas ilabas yan. siya. Oo. Ilalabas yan. Hindi pwedeng hindi ilabas yan dyan. Magiging illegal detention yan. Oo, balik uli sa sa Senate. Oo, Senado. balik sa Senate. Hanggang di natatapos, Attorney Bueno, yung pagdinig, no? Pagdinig. Oo. Oh, and I think by Tuesday, kung hindi ako nagkakamali, magkakaroon ulit sila ng Hearing. Oo. Sana matapos na yan, no? Kasi lumalabas parang nagtatakipan lang dyan eh. Pero maiiba naman ang simoy ng hangin kapag nandito na yung Independent Commission for Infrastructure. Oo, iba naman yan kasi ang investigation naman ay isinasagawa ng ating mga mababatas In aid in aid of legislation. Yeah. Ito namang gagawin ng Independent Talagang Commission ito. ay investigation in order to Kasuhan. recommend Oo. the prosecution of those responsible persons. Oo, kumbaga may makasuhan talaga, Oo. no? Partner, kumbaga may mananagot talaga dito. Yeah, oo. Ayan. Dapat may managot. Oo. So, powerful din to kasi may subpoena power. May pwede sila mag-recommend to prosecute those na talagang may duda sila na may ginagawang anomalya sa public works and highways. At ito naman ang inaantay ng lahat, mga ka-UB natin, ang mga nakikinig at nanonood, na magkaroon na Attorney Bueno, partner ng kahinatnan. Oo. At umaasa tayo dito sa Executive Order 94 ng Pangulo na Independent Commission for Infrastructure ay may managot. Oo, dapat talaga may managot yan kasi daan-daang billion yan. And bukas nga, alam ko merong mga gagawing kilos. Protesta, oo. Pero sana naman wag magulo yung mga yung gagawing protesto na yan. oo. Dahil wag nating gayahin yung ibang bansa katulad ng Nepal at Indonesia. And France, even France, as Sa far France, as I know, kanina, yes. pinakita, nagkakagulo rin. Oo, parang sabi, what is happening? Oo, Sa Paris. Oo, tsaka sa buong mundo, parang sunod-sunod. Tapos, meron din tayong ganitong issue dito. Sana naman, May yung mga vigil, Yun, pwede yan, Attorney Bueno, partner, di ba? Pwede yun, Prayer, rally lang dyan, di ba? Pero, nasiguraduhin lang na walang gulo masyado at Yes, sakitan. Oo. Pwede natin i-exercise yung ating freedom of expression, freedom of assembly, freedom of speech, but wag lang sosobra. Oo. Sapagkat pag sumobra ay tayo ay magkakaroon ng pananagutan sa ilalim ng batas. Oo. Yeah, meron pa. Sabi ni Maylene, September 21, ang pinakamalaking rally. Iba pa yun. September 21, anniversary ng martial law. Martial law. At daming ganap ngayong September. Oo. Madaming Pangyayari ngayong September, Ayan. So, ayan and even sa Attorney Bueno, sa social media platforms, they are using din. Sa TikTok, marami akong nakikita ng mga nananawagan ng mga pagkilos sa mga ganitong klaseng usapin ng graft and corruption sa gobyerno. Galit na kasi ang taong bayan Kitang-kita ang galit ng taong bayan dito sa mga pangyayari, sa mga nadiskubre natin na mga proyektong hindi naman talaga ginawa.
Oo. At sa kabila na ang pondo ay inilabas, so paano nangyari na lumabas yung pera na walang ginawang proyekto? Katulad nitong sinabi ni Engineer Bryce Hernandez na nagbaba ng pondong 355 million pesos Oho. ang opisina ni Jingoy Estrada para kasing lumalabas na kumpirmado yung mga binitawang pananalita ni Bryce Hernandez sapagkat lumalabas na yung insertion ng 355 million Oo. ay madidetect, no, either sa Senado or sa Bicameral. conference Oo. committee. So, ang tinitingnan na lamang dito ngayon ay kung sino yung proponent ng 355 million. Pag nalaman yon, attorney. Pag yung deklarasyon ni Bryce Hernandez at ni Senator Lacson na meron talagang nag-insert ng 355 million tapos nakita sa record ng Bicameral Conference Committee, Nako. malalaman natin kung sino yung mambabatas na yun na nagbigay ng insertion Okay. ng 355 million pesos na nailabas na yung pondo nga ngayon 2025 Oo. pero wala naman palang proyekto. At ayon doon sa isang social media account na bilyonaryo ba yon, Oo. sinundan nila yung lugar na sinabi ni Bryce Hernandez pero wala silang nakitang proyekto. At yan ikinonfirma din yata kanina ni Senator Ping Lacson na pinasundan nila at yun, wala din silang nakita yata. Oo. Kapag gano'n ay pananagutan, attorney, o questionin yung nag-insert na yon, ano? Oo, malaking responsibilidad yun. Kasi yung insertion na yan, kagaya nga ng ating usapan ng mga nakaraan, ay hindi mo makikita sa National Expenditure Program at hindi mo rin makikita sa General Appropriations Bill, Oo. pero bigla na lamang lumitaw sa General Appropriation Act. Oo. So definitely, during the Bicameral Conference Committee, doon naglagayan ng insertion. At dapat malaman dito is that pinag-usapan na natin to ng mga nakarang araw. Yes, Na attorney. dapat malaman natin sino ba yung mga miyembro ng Bicameral Conference Committee nung nakaraang taon na kung saan nagprepara ng 2025 budget. Oho. Okay, sino yung mga miyembro na yan? At sino yung nagbigay ng 355 million na yon para sa project sa lalawigan ng Bulacan? Na, yun. Ayun. Nako. So actually, Oo. sabi ko nga sa iyo noon nung nakaraang linggo, madaling madetekto kung talagang tatrabahuin. Kasi yung mga proponent niyan, siyempre kahit pa paano, may records yan may minutes yan Nag-meeting sila doon So definitely, aside from the 355 million, paano yung other hundreds of millions na inallocate na inserted din sa budget ng 2025 para sa lalawigan ng Bulacan. Bulacan. So ibig sabihin, hindi lang si Jingoy dito. Meron pa ipa senador to. May iba pang kongresista yan. Naku, malalim pa ito. no, Malalim yan. attorney? So, buti na lamang nandiyan dyan. Ito, binoto ko to. Hindi ako nangihinayang sa boto dito kay Senator Ping Lacson kasi Oo. medyo magaling, no? Talagang malalim ang kanyang investigasyon dito sa kaso na to. At talagang tinatrabaho niya. Ginagawa niya yung work niya as Sabi ni, as a senator, sabi ni Adina Jones, Happy Thursday night, Attorney Bueno at Miss Jen, listening from Washington, D.C. DC. Oy, kamusta ko dyan sa Washington? Kamusta si President Trump sa White House? Oo, di ba kanina balita rin sa kanila dyan, attorney, yung na namatay din sa Amerika. Ayun, si Kirk. Ayun, if I'm not, sa news din natin. Ma'am Jen, aabangan ko po sa Thursday magiging kasagutan ni Yusek Cabral about dun sa message sa staff ni Senator Tito. Ayan, isa pa sa sige. dapat maimbestigahan dyan, yung Undersecretary ng Public Works, kung bakit siya naglalako ng insertion ng budget sa mga senador. Oo. Ay hindi naman siguro magsasalita ng ganyan si Senator Ping Lacson kung wala siyang katibayan. Senator Lacson pa ba? Oo, sa Senator Oo. Lacson pa. So dapat si Senator Lacson ay ipatawag din sa kanila doon sa Senado ang Undersecretary na yan upang mabusisi kung bakit siya nag-aalok ng insertion. Oo. Si si Senator Ping Lacson talaga, Attorney Bueno, partner, yung maingay ngayon sa ganyang mga usapin Kasi ng mga investigasyon. bihasa to sa investigation. Oo. Although he is not a lawyer, but kung pagmamasdan mo at obserbahan mo yung mga kilos niya,
Magaling eh. Oo. Oo, magaling. Yun. Magaling to. Ayun sinasabi ko sa Amerika si Kirk. Ayan, Kirk. R.I.P. kay Kirk. The great debater na binaril kanina eh. Nako, Oo. talaga? Namatay attorney 31-year-old. Bata pa. Oo, at nagpe-preach din ng words of God. Debater Nako, siya debater. sa ibang sa Kalungkot Estados naman. Unidos. Oo. So yun. So yun, going back, so yun attorney, abangan natin dahil malalim ang mga ano dito na babanggit ng mga pangalan ay mula rin sa Senado. Sa Senado. Oo, So, oo. tama-tama yung creation of an independent commission. No, kasi dito sa investigation ng Senado at ng House of Representatives, lumalabas, may sangkot na mambabatas. Oo. May kasangkot na mambabatas. Mambabatas. So, Attorney Bueno, ikaw nasa iyo if you would like to comment on this. Sabi ni Adina Jones, Attorney Bueno, malihis lang po tayo. May tanong lang po ako sa inyo. What is your opinion regarding sa travel gastos, expenses ni Vice President Sara? ayun yung mga nag-report travel, na siya eh. yung mga travel abroad ni Vice President Sara Duterte. Kung personal naman niya yon, tapos personal din yung budget na ginagastos niya. So, okay lang yon. Pero ang problema dito, pag bumabiyahe ba si Vice President Sara Duterte, kasama niya ba yung mga security niya? Kasama that niya ba would be yung the staff niya sa question. Office of the Vice President? At kung may binibisita sila sa ibang bansa, yun ba ay in connection with her official functions Oo. as Vice President? At siyempre, may mga ground expenses yan. Saan ba niya charge yung mga Ito, attorney, as you yung can mga see here. pondo na yan? Thank you sa So, digital. Oo. Kapag lumabas na kumukuha sila ng pondo sa OVP, medyo may legal na usapin dyan. Yun lang. Oo. So, siyempre, may security yan eh. Oo. May kasama kang sekretarya. So, Diba? kung May kasama staff ba ka. yun? Oo, kasama ba yung mga sekretarya niya, yung Oo. executive assistant, diba? Yung mga bodyguard yan. So, yun. Oo, yun. Yung OVP travel. Attorney Bueno, si Kirk yun. Di ba doon nahanap sa Utah University yung pumatay. Si Maya Nanale, Attorney Bueno, tanong ko lang po. Sabi sa HOR, nakalib po si Zaldico. Tanong ko lang po, may sahod pa rin po ba siya? Kasi July pa, wala na o wala po. September na ngayon. Oo. Ayun, dapat hindi siya tumatanggap ng sweldo Sweldo kung doon. kung Oo. siya ay pumunta ng Amerika not in line with the official function of a congressman. No, kung siya ay magpapagamot doon, dapat naka-sick leave siya. Diba? Sick leave na, At oo. hindi naman siya nagpe-perform ng official Oo. function. So, dapat medyo mahiya naman ng konti. Huwag kang tumanggap ng sweldo. Sweldo. Diba? Oo naman. At, actually, yung sweldo niya, baryang-barya yun eh. Nako, yun lang. Diba? So yan As compared dun sa mga allegation of corruption Oo. against him. Marian Nanale, yon. Sabi dito, sabi niya, Attorney Bueno, di ba sabi mo personal trip? Tanong po, nagsasahod po ba yan? Di naman siya nagtatrabaho sa abroad, si VP. Yun na nga eh. So, yun ang problema sa kanya eh, no? Travel and travel sa abroad, tapos parang nagrarally lang yata. Nakikipag-usap po sa mga OFWs, ang sinasabi, oo. Yun ang problema. Oo. Sino ba pwedeng mag-imbestiga sa ano? O pwede nilang pwede nilang tawagin din sa Kongreso at tanungin kung kung yun bang kanya mga travel na yan in line with her functions as the Vice President of the Republic. Oo. At ano ba yung mga accomplishments niya na nakuha during those travel. Kasi meron naman kung makikipag-usap ka sa OFW sa abroad, mga Pilipinos natin doon, yan ay isang function ng isang departamento ng The Department of Migrant the Workers. Migrant Workers. Yes. At andyan dyan din ang Department of Foreign Affairs, no, na may power din na related dyan, di ba? So, bakit yun ang ginagawa ng ating Vice Presidente? Oo. Yun nga yung tanong din ni Maylin eh. Nag-travel po siya. Nagtatanong po siya sa mga OFWs. Paano po yung solusyon din sa Wala din baha naman daw siyang- po? Di ba? Oo. Yan ang problema sa kanya, eh, no? So, the President, pwede ma-question din. Of course, ma-question Attorney Pwede Bueno. din naman no? siyang questioning kasi it involves public money, eh.
Budget Diba? pa rin, ano? Budget yan Pera eh. pa rin ng Oo. taong bayan. Pwede siyang usisain din dyan. Oo. Pero kung may transparency naman, Attorney Bueno, at yun nga lang, anong bunga ng pagpunta mo sa ibang bansa? Dapat malaman ano ba naging accomplishment, ano ba ang naging yung kumbaga yung productivity ba nung travel mo. Dapat ipakita mo sa tao. Kasi ako, travel ka ng travel. palagi ko may- nakikita si Pangulo kapag galing siya like recently Cambodia, no? Nire-report niya sa taong bayan kung ano yung mga ginawa niya doon. So dapat ganun din, ano? Ganun din, Attorney. Kasi pag bumiyahe ka bilang Pangulo, investment yan eh. Oo, para sa bayan. Sa ekonomiya yan eh. So pagbalik ng Pangulo dito, may report yan. Oo. Sinasabi niya, sino yung mga nag-pledge ng investment sa ating bansa. So may mga pledges, inaasahan nyo ng ating gobyerno na makakatulong sa pagunlad ng ating ekonomiya. Okay. On the part of the Vice President, ganun din dapat siya. Tumatravel siya madalas sa iba't ibang bansa. Pagbalik niya dito, dapat nagre-report siya sa taong bayan. Kung ano ba ang mga naging resulta ng pakikipag-usap niya sa iba't ibang grupo sa ibang bansa para naman ma-justify yung mga ginagastos niya no sa pagta-travel. Hindi pwedeng walang nagagastos na public funds diyan. Kasi nag-report na siya eh. Oo. For mga expenses ng ng Vice President. Yes, Ayun, oo. tayo natin, 'di ba? Tungkol dito. At least naman nagre-report siya, Attorney. Yun nga Bueno. problema pang isa dito, nawala na din yung focus ng ating mga mambabatas do sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Natabunan na eh. ditong flood control, binahana. Kasi ako rin, Attorney Bueno, bilang mamamayan ng ating bansa, nakatutok ako ngayon dito sa ICI. Kung dahil binuuto ng Pangulo, titingnan ko hanggang dulo kung ito ba ay may ibubunga. O ano ba to? ICI lang? Binuo lang ba to? Executive order lang ba to? So, wala naman kayong magagawa sa dulo. Wala Ayun, rin. effective immediately na yan. Ang pagkakaalam ko kasi na-publish na sa official gazette. Oo. And then tatrabaho na kaagad yan. No, at mag-a-appoint na ng executive director kasi sa Plantidia may lumalabas na executive director dyan. Pero ito, Attorney Bueno, wala ito. Sabi mo nga, natanong ko na sa before to, wala tong time, frame. Ang alin? Depende lang kung gaano lang kabilis talaga yung gagawin nilang investigasyon at mga ebidensya. No? Ano For yan, this. Ed? Pag na-accomplish niya na yung kanyang very purpose, wala na yan. Commission na yan. Okay. At iaakyat sa korte, kakasuhan. Ipapasa na kasi, i-recommend na nila sa hukuman yung mga ebidensya, yung mga taong ipoprosecute. No? Palagi mo, kasi in coordination sila with NBI, with the Ombudsman, with the Sandigan Bayan. Kapag nakakuha sila ng enough evidence against those responsible person dito sa flood control programs na to, in particular, then yan lahat ng kanilang nakuhang information ay pwede nilang ipasa sa Office of the Ombudsman. Ayun na, Who shall then Attorney. prepare the complaint para maisampa sa Sandigan Bayan. Okay. So the final is the Sandigan The Sandigan Bayan. Bayan. Okay, sige. Abangan natin to. Ay, nako. Ayan. At Attorney, may mga nananawagan daw na na rally. Sabi mo nga, ikarapatan naman, basta wag lang susobra. Wag lang magulo, no? Kasi kanina may nakita kong mga ilan na nakatumpok doon sa kanto ng EDSA at saka ng Ortigas Avenue. Pero konti lang naman eh. Oo. At alam ko, Attorney Bueno, may yung isang lugar dito somewhere here in Makati na puro mayayaman yung mga nakatira. Sa Forbes Park. Humihingi din naman ng protection from the Philippine National Police. Dahil yung fear nga na baka lang naman. Sugurin. Yung mga alam mo naman, ang mga sa social media ngayon puro sa ibang bansa. Pero ang pagtiyak naman ng Philippine National Police ay nakahanda naman sila para dito na hindi naman mangyayari ito. Alam mo kasi ang kinakatakot ko dito kung samantalahin ng ibang grupo ang usapin tungkol sa flood control programs. Yung mga illegal or anomalous transaction dyan. Kasi baka samantalahin nila yung galit ng tao. At merong ibang grupo na mag-organize ng mga rally against the government.
na instead na matuon ng isipan doon sa investigasyon laban dito sa mga corrupt officials, Oo. ibabaling yung galit sa administrasyon Naku, at yun lang. sugurin yung mga incumbent public officials na gumagawa naman ng paraan upang maresolba ang mga problema laban sa korupsyon, instead na pagtuunan ng pansin yung mga tao talagang Oo. directly involved doon sa korupsyon. Kasi definitely gagamitin sa politika yan eh. Oo. Gagamitin at gagamitin yan ng mga kalaban ng administrasyon. O gayahin natin yung sa Nepal, gayahin natin yun sa Indonesia. Pondohan na natin to. This is the best time for us to make use of this situation, no? Opportunity to sa atin para mapatanggal natin o gawan natin ng issue yung present administration. Oo. So lahat ng mga nakadikit diyan sugurin natin. Oo. Pwedeng maging ganun ang sitwasyon diyan. Oo, kumbaga meron tayo na nandiyan na tayo sa pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. But makakakuha ng idea yung mga kalaban ng administrasyon dito sa nangyayari sa Nepal at sa Indonesia. pero maging mahinahon lang po tayo. Oo. Pero dapat alerto ang National Of Police course, the dyan, National Philippine no? PO. At yung other authorities, dapat gumawa na sila in advance ng kanilang mga plano kung paano nila poproteksyonan ang gobyerno at ang mga private citizens in the event na may nagsamantala correct. sa sitwasyon. Attorney, habol ko lang, maaalis na eh. Paano daw po, attorney, kung di pa tapos yung investigasyon ng Independent Commission, tapos na yung termino ng Pangulo, terminated na rin po ba yung commission from Wilfredo? Depende yan doon sa susunod na, na Presidente presidente naman. uupo. Oo. Yun ang mangyayari Kung itutuloy nun niya. Kung kalaban yung susunod na presidente, syempre po proteksyonan niya yung mga kanyang political allies. Ite-terminate yan. Oo, okay. Pero maganda yung panawagan mo, Attorney Bueno, partner, na maging handa ang ating No, dapat handa ang Philippine National Police dyan kasi anytime hindi natin alam baka tahimik yung kalaban ng administrasyon. Tapos yung pala nagpopondo na, naglalagay na ng budget for itong mga protest rallies, no? Pag pinondohan nila, may gagalaw dyan definitely. At yan, pwede magpanggap yan. Pwede magpanggap yan ng mga siyempre miyembro ng mga lehitimong organisasyon. No, naakala mo lehitimo magpoprotesta pero hanggang dumami ng dumami tapos manggugulo na yan. Ang mahirap kasi manggugulo eh. Pag no? nanggulo yan, sasamantalahin yung dami ng tao. Yun ang magiging problema ng ating gobyerno dito. So therefore, dapat ngayon pa lamang gumagawa ng plano ang ating kapulisan na kontrahin yung mga ganyang klaseng posibilidad, no? Mga possibilities yan eh. Kumbaga may plan A, plan B na plan A, no? plan B. Kasi definitely may magsasamantala. Hindi pwedeng walang gagalaw. Dahil politika yan eh. At sasabihin, ito, Nepal, Indonesia, ganyan na nangyayari. Sa Paris, sa France, may nangyayari. Gayahin na natin. Ito na, pondo ko, maglalagay ako ng 100 dyan, million. Ito sa akin, 500 million. Lalo ngayon, nagkakabukingan. Diba? Ano ba naman yung kalahati ng kinurakot nila, ipondo nila sa mga ganyang klaseng organisasyon na magpapanggap na legitimate organization protesting against the government. Correct. Sabi ni Wilfredo, naku, salamat daw, Attorney Bueno, at nabigyan mo daw ng pansin ang kanyang tanong from Montreal, Canada. Montreal, Canada. Salamat sa iyong Wilfredo. pagsubaybay sa amin. Anong oras na sa Canada ngayon? Good time. Wilfredo. Ayan. Si, Ben Sir. Tapos sisigaw doon ng bring him home. Bring Naku, him home. Yun Ayun na. ang problema. Tapos si naghahamon na nga ng people power, si Harry Roque. Diba? Siya yung may kaso, tapos maghahamon ka ng people power. The question is, Attorney Bueno, sa panahon natin ito, do you think ang ating mga kababayan is more, mahaharap pa ba ang mga people power na ito sa sitwasyong ito ngayon ng ating bansa? Ngayon mukhang hindi, pero hindi din natin masabi sapagkat may mga taong hirap sa buhay. Na kapag pinondohan yung ganyang klaseng kilos protesta at kumuha ng mga tao sa ilang lugar na sabi nila may bayad, siyempre yung iba puwersado sa
sa sitwasyon, Oo, nangangailangan, sasama sa protesta, sa rally, na kahit hindi nila alam kung anong Anong gagawin pinaglalaban nila, anong oo. pinaglalaban nila, tas nakakita madaming tao. Diyan napapasok yung mga pulahan, mga lefties. Oo yan, nga. So, yun lang ang magkakagulo yan. paghandaan, oo. Dapat pinaghahandaan yan ng ating kapulisan. Oo. Pero doon sa ating mga kababayan, kung ba, vigil na lang, prayer, Oo. vigil rally, prayer, Pero sana diba? wag mangyari yan, no? Oo. Pero tayo bilang nasa media, at least nakakapagsalita, mapaalalahanan yung ating mga otoridad na medyo maghanda-handa kayo kasi Philippine National hindi to Police. simpleng sitwasyon na kung saan kapag ganyan nagkakabukingan ng mga anomalya sa gobyerno, pwedeng mapondohan yan. Yung mga ganyang klaseng kilos protesta at Paalala. manggulo at sirain ang kasalukuyang sitwasyon sa ating bansa. I think siguro kasi ang focus na lang natin, Attorney Bueno, is more on paano tayo kakain araw-araw. Oo. Diba? Paano tayo kikita 3 beses isang araw kakain. Siguro yun ang mas focus ng mga kababayan natin, di ba? At yun na lang, total, meron namang ICI na, sana lang, may maparusahan naman, no? Attorney Dapat, Bueno. kaya Oo. nga lang, dapat mabilis din dapat ang aksyon ng ating pamahalaan. Sa pagbubuo nitong independent commission, dapat aksyon agad dito. Gumawa ka agad ng malinaw na solusyon kung paano may pakikita sa taong bayan na ang kasalukuyang administrasyon ay talagang seryoso at gustong magkaroon ng pagbabago sa pamamahala sa ating gobyerno. Bago man lang matapos ang termino. Bago man lang, para magkaroon ng legacy. Yun Yun ang gusto ng tao makakita ng immediate solution to the current problem. Yun naman, para hindi na rin tayo humantong sa mga O ganyan. para hindi tayo magaya doon sa ibang bansa na nagkakagulo ngayon. At nakita ko nga may sinisipa pa sa ilog na isang public official. Sa Nepal, no? Sa Nepal. Grabe naman, naipon na talaga yung ano nila doon. Galit. Matagal Mga Gen ng Z. panahon na. Oo. Hindi kasi binawalan sila sa attorney, social Media. Yun ang lalong Yan ang problema. Oo. Anyways, tutuloy natin itong bukas, Attorney Bueno. Dahil tayo po ay, papaalam na. Sa Anton po, susunod na. Salamat, Mylene, Jamin, Rain, Quizon. Ayun, good evening daw po. Si Lemon. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas, ako po muli si Radyo Manjani Pahilanga. Attorney? At ako naman po si Attorney Rene Bueno. Hanggang bukas dito po sa programang Usapang Batas. Oras, 8:53.